Paalala po sa mga tunay na mananampalataya kay Jesus. Nakakabahala na po ang kalagayan ng ating bansa bilang Pilipino. Alin po dapat ang mas mananaig sa ating damdamin? Ang maawa sa kapwa na may kaso sa hukuman o ang ipaglaban ang katotohanan? Ano po ba ang sinasabi sa banal na kasulatan o ang Biblia? Ayon po sa Efeso 5, versikulo 6:13, huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail, kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Binibigyang diin ng talatang ito ang ating pagbabago mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pamumuhay sa paraang nakalulugod sa Diyos na kinabibilangan ng pagkilala at paglalantad sa mga gawa ng kadiliman. Sa talatang 11, itinuro sa atin ni Pablo na huwag magkaroon ng pakikisama sa walang bungang mga gawa ng kadiliman. Sa halip, ilantad natin sila. Ito ay maaaring maging mahirap dahil kailangan nating harapin ang kasalanan at kasamaan sa ating sariling buhay at sa mundo sa ating paligid. Gayunpaman, habang pinahihintulutan natin ang liwanag ni Kristo na sumikat sa atin, hindi lamang natin naaninag ang kanyang kabutihan, kundi nagdudulot din tayo ng liwanag sa mga sitwasyong nangangailangan ng pagtutuwid. Ang pagkilos ng paglalantad ng kadiliman ay hindi lamang tungkol sa pagkondena, kundi isang tawag sa pagsisisi at pagpapagaling. Kapag pinaliwanagan natin ang liwanag ni Kristo, inaanyayahan natin ang iba na maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ng kanyang biyaya. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayong mamuhay sa paraang nagpapakita ng ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo na iniayon ang ating mga aksyon sa kanyang katotohanan at kabutihan. Sa nalalapit pong eleksyon sa Mayo 12, pag-isipan po natin mabuti ang ating iboboto para sa kapakanan ng ating bansa. Hindi po yung motibo ng kandidato para gumanti at mag-corrupt. Huwag na po tayong magpabudol pa ulit at tumingin sa mga resulta ng survey. Tignan po natin ang kalooban ng Panginoon at naway gabayan tayo at ipaisip sa atin kung sino po ang nararapat nating iboto para matupad po ang plano ng Diyos sa ating bansa.